Si Alex ay isang batang 10 taong gulang na lumaki sa isang payak na barong-barong sa gilid ng lungsod. Sa mura niyang edad, natutunan na niyang ang buhay ay hindi palaging patas. Ang mundo, na para sa marami, ay lugar ng katuwaan at paglalaro ay nagmistulang mabigat na pasanin para sa kanya. Madalas niyang naririnig mula sa mga kapitbahay na, "Mahirap lang kayo," o "Ang tatay mo, mabait, pero mahina sa negosyo." Ngunit hindi niya iyon masyadong inintindi. Para kay Alex, ang pamilya ang mahalaga, at ang kasiyahan nila ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit na anong yabang o materyal na bagay. Gayunpaman, isang araw ay dumating ang hindi inaasahang trahedya. Ang kanyang ama, si Mang Lando, na nagtatrabaho bilang karpintero, ay bigla na lang nawala sa eksena. Isang umaga, nakatanggap ng balita ang pamilya. Nasawi si Mang Lando sa isang aksidente sa construction site. Nasa gitna siya ng pag-aayos ng isang matataas na scaffolding nang bumigay ang isang piraso ng kahoy at tuluyang nawala ang kanyang buhay. Para kay Alex, ang pagkawala ng ama ay higit pa sa simpleng trahedya. Hindi lamang ito pagdadalamhati sa isang mahal sa buhay, kundi isang pagbagsak ng haligi ng kanilang munting tahanan. Sa bawat gabi, maririnig mo siya sa isang sulok. Pilit na nilalabanan ang luha habang tahimik na nagdarasal. "Bakit nangyari ito, Itay?" Madalas niyang tanungin sa sarili. Ang kaniyang murang isipan ay puno ng takot. Takot na hindi na muling makikita ang ama, takot sa kung paano sila mabubuhay nang wala ito. Sa kabila ng sakit, ang ina niyang si Aling Nena ay nanatiling matatag. Tinanggap ni Aling Nena ang responsibilidad ng pagiging ina at ama ng pamilya. Mahina ang kita sa pamumulot ng kalakal, ngunit wala siyang pinipiling trabaho. Nais niyang maitaguyod ang 3 niyang anak at hindi siya nagdalawang isip na magbuhos ng pawis para sa kanila. Hindi man nakapag-aral si Aling Nena, meron siyang likas na talino pagdating sa praktikal na buhay. Alam niya kung paano pagkakasyahin ang barya-baryang kita upang maitawid ang araw-araw. Para kay Alex, si Aling Nena ang naging pinakamalaking inspirasyon niya. Nakikita niya ang hirap na dinaranas ng ina sa araw-araw. Ang init ng araw, ang bigat ng sako ng mga bote at dyaryo, ang maalikabok na kalsada. Lahat ng iyon ay tiniis ni Aling Nena para sa kanilang kinabukasan. Imbes na magreklamo o magmukmok, si Alex ay nagpa siya ring tumulong. Sa murang edad, natutunan niyang sumama sa ina sa pangangalakal. Kapag Sabado o Linggo, hindi mo siya makikitang naglalaro sa lansangan. Bagkus, siya'y nasa tabi ng ina, nagbubuhat ng mga sako, naghahanap ng mapapakinabangan at tinutulungan itong magbenta ng mga nakalakal sa junk shop. Ang kahirapan ay hindi kailanman naging hadlang upang maipakita ni Alex ang kanyang determinasyon. Sa kabila ng kanyang murang edad, ramdam mo na sa kanya ang matinding layunin. Kapag may nabenta sila at nagkapera, masaya na siya sa simpleng merienda. Hindi siya nagreklamo at lalong hindi siya sumuko. Sa halip, lalo pang tumibay ang kanilang relasyon bilang mag-ina. "Basta't magkasama tayo, kaya natin to," sabi ni Aling Nena sa kanya isang gabi habang sila'y magkatabi sa manipis na kutsyon. Ang mga salitang iyon ay tumatak kay Alex at nagbigay ng lakas ng loob na magpatuloy. Sa kalagitnaan ng kanyang maagang pagtulong sa ina, natutunan ni Alex ang kahalagahan ng tiyaga. Natutunan niyang ang bawat barya, gaano man kaliit, ay mahalaga. Ang kanyang ina, bagamat pagod, ay laging may ngiti sa labi at punong-puno ng pagmamahal. Napagtanto ni Alex na ang pag-ibig at sakripisyo ng kanyang ina ay higit pa sa kahit anong materyal na bagay. Sa bawat gabi, habang sila'y magkakasama, natutunan niya ang mga aral na hindi itinuturo sa paaralan. Ang halaga ng pamilya, ang pagiging masinop, at ang lakas ng loob na harapin ang anumang pagsubok. Bagamat hindi maitatangging mahirap ang kanilang sitwasyon, hindi nawala ng pag-asa si Alex. Kahit bata pa, naroon ang kanyang pangarap na balang araw, ang nanay niya ay hindi na kailangang magkalakal. Gusto niyang umangat sa buhay upang maibalik sa kanyang ina ang lahat ng sakripisyong ginawa nito. Natutunan niyang ilagay ang kanyang buong puso sa bawat gawain, maging ito man ay simpleng pagbubuhat ng sako o pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid. Ang mga aral ng tiyaga at pagmamahal ay naging pundasyon ng kanyang pagkatao, isang pundasyong tataglayin niya hanggang sa kanyang paglaki. Sa kabila ng trahedyang sinapit ng kanilang pamilya,
si Alex ay nanatiling buo ang loob. Ang bawat araw na dumadaan ay nagturo sa kanya kung gaano kahalaga ang pagsusumikap at pagkakaisa ng pamilya. Alam niyang hindi madali ang landas na kanilang tinatahak, ngunit ang bawat hakbang ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Ang kwento ng isang batang 10 taong gulang na sa kabila ng kawalang katiyakan ay nagpa siya na gawing sandigan ang mga aral ng kahirapan at pagmamahal. Sa kanyang murang edad, si Alex ay nagsimulang buuin ang kanyang pangarap. Ang pangarap na sa kabila ng lahat, magtatagumpay silang mag-ina. Sa kabila ng kahirapan, nagawang ipasok ni Aling Nena si Alex sa isang pampublikong paaralan. Bagamat walang bagong sapatos at madalas na lumang uniforme ang suot ni Alex, puno naman siya ng pag-asa at determinasyon. Ngunit hindi pa siya halos nakakaapak sa loob ng classroom nang masilayan niya ang mga mapanuring tingin ng ibang estudyante. Sa pasimula pa lang, halata na ang pangungutya. Hindi nakaligtas ang madungis niyang bag, ang mga palasak niyang gamit, at ang mumurahing tsinelas na palaging nanlalagot. "Uy! Sino yan? Akala ko may uniform requirement." Bulong ng isang batang babae sa kanyang kaklase. Narinig ni Alex ang bulungan, ngunit imbes na magalit, pinili niyang manahimik. Ginawa niyang tungkulin sa sarili na mag-focus sa kanyang pag-aaral at huwag magpaapekto sa mga sinasabi ng iba. Ngunit ang mga araw ay hindi laging madali. Madalas siyang inaasar ng mga kaklase. "Mukha kang basurero, Alex." Sabat ng isa, sabay tawa ng kanyang mga kaibigan. Kahit sa recess, madalas siyang nag-iisa, kinakain ng baong kanin at konting ulam na dala ng kanyang ina. May mga oras na pakiramdam niya ay para siyang nasa ibang mundo. Isang mundo kung saan tila hindi siya nababagay. Ngunit kahit anong pangungutya ang kanyang marinig, patuloy siyang pumasok araw-araw. Ang kanyang hangarin ay simple: mag-aral ng mabuti upang mabago ang buhay ng kanyang pamilya. Hindi rin nagtagal, unti-unting napansin ng kanyang mga guro ang kanyang sipag at galing. Sa bawat pagsusulit, parating mataas ang grado ni Alex. Hindi man ito agad nakakuha ng respeto mula sa kanyang mga kaklase, nagsimula naman siyang makilala bilang isang magaling at masipag na estudyante. Isang araw, habang abala siya sa pagbabasa sa library, napansin siya ng isang estudyanteng may kakaibang pakikitungo. Si Miguel, nakaklase rin niya, ay hindi gaya ng iba. Hindi ito nakikitawa sa pang-aasar sa kanya. Sa katunayan, si Miguel ay palaging tahimik at laging may dalang notebook na puno ng mga doodles at notes. "Anong binabasa mo?" tanong nito kay Alex. Sa simula ay nag-alangan si Alex kung dapat ba niyang sagutin, ngunit sa kalaunan ay naging kampante rin siya. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga libro, mga subject, at kahit sa simpleng mga bagay sa paaralan. Naging natural ang kanilang pagkakaibigan. Sa tulong ni Miguel, naging mas madali para kay Alex ang paggawa ng mga assignments at projects. Madalas silang mag-group study pagkatapos ng klase, kadalasan sa ilalim ng puno, malapit sa paaralan o sa simpleng mesa ng library. Nagkaroon si Alex ng kauna-unahang kaibigan na tunay niyang mapagkakatiwalaan. Si Miguel din ang nag-udyok sa kanya na sumali sa isang science fair na inorganisa ng kanilang paaralan. "Kaya mo yan, Alex," wika ni Miguel. "Magaling ka sa mga ganitong bagay." Bagamat nagdadalawang isip sa simula, pumayag si Alex. Sa tulong ni Miguel at ng ilan pang mga guro, nakabuo siya ng isang simpleng proyekto tungkol sa renewable energy gamit ang mga recycled materials. Sa araw ng science fair, tumayo siya sa harap ng mga hurado na may kaba sa dibdib ngunit determinasyon sa mata. Isinalaysay niya kung paano nagmula sa mga basurang nakalakal ang karamihan sa materyales ng kanyang proyekto at kung paano niya nais makatulong sa kalikasan at sa kapwa. Nagbigay siya ng inspirasyon sa marami at sa huli, siya ang nanalo ng unang gantimpala. Ang tagumpay na iyon ay isang malaking hakbang para kay Alex. Napansin na ng ilang estudyante ang kanyang kakayahan. Bagamat hindi lahat ay natuwa, may ilan pa ring naiinggit at patuloy na nang aasar, mas marami na ngayon ang tumitingala sa kanya. Ang kanyang guro sa science, si Ginang Robles, ay nagbigay ng espesyal na papuri sa kanyang dedikasyon. "Alex, napakahusay ng ginawa mo. Ipagpatuloy mo lang ang sipag mo. Alam kong malayo ang mararating mo." Sa kabila ng tagumpay, nanatiling mapagpakumbaba si Alex. Patuloy niyang tinutulungan ang ina sa pangangalakal tuwing weekend.
at hindi siya nagbago sa pakikitungo sa mga kaklase, lalo na kay Miguel. Sa halip na maging mayabang, lalo pang nagsumikap si Alex sa kanyang pag-aaral. Alam niyang ang bawat araw sa paaralan ay isang pagkakataon para mapatunayan na ang tiyaga at talino ay higit sa kahit anong panlabas na hitsura o estado sa buhay. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting natutunan ng mga tao sa paaralan na kilalanin si Alex hindi bilang yung batang mahirap, kundi bilang isang matalinong estudyanteng handang tumulong sa iba. Mas marami na ang lumalapit sa kanya upang humingi ng tulong sa assignments, at mas maraming guro ang nagbigay sa kanya ng oportunidad na magbahagi ng kanyang kaalaman. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya nakalimutan si Miguel na nanatili niyang matalik na kaibigan at ang kanyang ina na patuloy niyang iniidolo. Sa puso ni Alex, alam niya na ang bawat pagsubok na napagtagumpayan niya ay hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan, hindi lamang para sa kanya kundi para sa kanyang pamilya. Sa wakas, dumating din ang araw na pinakahihintay ni Alex, graduation day. Para sa iba, ito ay isang simpleng seremonya ng pagtatapos, ngunit para kay Alex, isa itong tagumpay na bunga ng lahat ng sakripisyo at pagsusumikap ng kanilang pamilya. Umaga pa lamang ay maagang gumising si Alex upang ayusin ang kanyang lumang uniforme. Ito ang uniformeng ginamit niya noong unang araw niya sa paaralan. Bagamat nanilaw na ang kulay nito at halatang pinaglumaan na ng panahon, maayos niya itong nilabhan at ginuhitan ng pag-asa. Nasa tabi ni Alex ang kanyang ina na si Aling Nena. Suot nito ang kanyang paboritong duster, isang damit na minana pa mula sa kanyang ina, at ang itim na tsinelas na laging ginagamit niya sa pamumulot ng kalakal. Madungis ito kung tutuusin, ngunit walang pag-aalinlangan si Aling Nena na tumungo sa okasyon. Sa isip niya, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa makita niyang magtapos si Alex, ang panganay niyang anak, ang bunga ng lahat ng kanyang pagod at pagtitiis. Pagdating nila sa covered court ng paaralan, hindi na iwasang magbulungan ng ilan. Sa dami ng magulang na naroon, si Aling Nena ang pinakanapansin. Hindi dahil sa magarbo niyang damit, kundi dahil sa pagiging payak nito. Ang ilan ay tumatawa ng palihim. "Tingnan mo yung nanay ni Alex," bulong ng isang estudyante sa katabi. "Para lang siyang manggagapas." Nakita ni Alex kung paano tiningnan ng iba ang kanyang ina, ngunit pinili niyang huwag magpaapekto. Sa halip, nilapitan niya ito at mahigpit na hinawakan ang kamay. "Nay, huwag mo silang intindihin," bulong niya. "Ang mahalaga, nandito ka." Nang nagsimula na ang seremonya, mas dumami ang tao. Puno ng mga magulang, kamag-anak, at guro ang lugar. Isa-isa nang tinatawag ang mga pangalan ng magtatapos. Habang hinihintay ang kanyang turn, pilit nilalabanan ni Alex ang kaba. Alam niyang darating ang sandali na kailangan niyang humarap sa entablado, sa harap ng lahat ng mga nanlait sa kanila. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ng mga tao ang kanyang talumpati, ngunit handa siyang ipaglaban ang karangalan ng kanyang pamilya. Ngayon, ang ating valedictorian para sa taong ito ay si Alexander Ramos. Sigaw ng MC, nagtilian ng ibang mga mag-aaral, ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang biglang pag-aangat ng kilay ng ilan. "Si Alex? Yung laging inaasar?" bulong ng iba. "Paano nangyari yun?" Ngunit bago pa sila makapagkomento pa, tumayo na si Alex at tumungo sa entablado. Kitang-kita ang kalumaan ng kanyang sapatos habang umaakyat siya. Ngunit mas kapansin-pansin ang ngiti at kumpiyansa na dala niya. Sa unang pagkakataon, napatigil ang mga tao nang magsalita siya sa mikropono. "Magandang umaga po sa inyong lahat." Simula niya, hawak ang papel na puno ng kanyang talumpati. Napansin niyang marami ang tumingin sa kanyang ina na tahimik na nakaupo sa gilid. "Ako po si Alexander Ramos. Bata pa lang po ako. Hindi na madali ang buhay namin. Nawalan po ako ng ama noong ako'y 10 taong gulang. At mula noon, ang nanay ko na lang ang nagsilbing haligi ng aming pamilya." Habang patuloy si Alex, unti-unting naging tahimik ang paligid. Ibinahagi niya kung paano nagtrabaho ang kanyang ina bilang mangangalakal ng basura upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa bawat sako ng bote at dyaryo na binubuhat niya, naglalakad siya ng milya-milya para lang may maipabaon sa amin. Hindi po siya huminto kahit kailan. Kahit napakainit, kahit napakabigat, kahit walang kasiguruhan kung magkano ang kikitain,
Lahat ginawa niya para sa amin. Ramdam ang emosyon sa kanyang boses. Marami ang napatingin kay Aling Nena na nooy abala sa pagpupunas ng kanyang pawis. Kitang-kita ang lungkot sa mata ng ina, ngunit higit sa lahat ay ang pagmamalaki sa anak. Nagpatuloy si Alex. Ang nanay ko po ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng tiyaga. Siya po ang dahilan kung bakit narito ako ngayon. Nang magtapos siya, tumayo ang ilang guro at magulang para magbigay ng palakpak. Kahit ang mga estudyanteng dati nanlalait kay Alex ay biglang natahimik. Ang dating mga mapanirang bulong ay napalitan ng paghanga. Hindi ko alam na ganun ang pinagdaanan nila, sabi ng isa. Grabe pala yung nanay niya, ang tapang. Unti-unting naging halatang napahiya ang mga nanlait kay Aling Nena. Hindi nila inaasahan na ang dating binabaliwala nilang pamilya ang magbibigay ng inspirasyon sa lahat. Sa araw na iyon, sa kabila ng init at hirap, nagwagi si Alex. Hindi lamang siya nagwagi ng medalya at parangal, kundi napatunayan niya na ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Sa halip, ito'y nasa puso, nasa tiyaga, at nasa pagmamahal na ipinapakita sa pamilya. Nang bumalik si Alex sa tabi ng kanyang ina, mahigpit niya itong niyakap. Nay, para sa'yo ito, bulong niya. Si Aling Nena, bagamat puno ng luha ang mata, ay ngumiti ng may buong pagmamalaki. Mula sa araw na iyon, mas lalong tumibay ang pangarap ni Alex. Ang sandaling iyon ang nagbigay linaw sa kanya na ang lahat ng kanilang pinagdadaanan ay hindi nasasayang. Ito ang araw na hindi lamang siya nagtapos ng pag-aaral, kundi nagtapos din ng lahat ng alinlangan sa kanilang kakayahang baguhin ang kanilang kapalaran. Nang magtapos si Alex sa high school bilang valedictorian, kinilala siya ng lokal na pamahalaan sa kanilang bayan. Nagbigay ito ng kaunting tulong pinansyal upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Sa kabutihang palad, nakapasa rin siya sa isang prestihiyosong scholarship program sa isang tanyag na universidad sa lungsod. Para kay Alex, ito ay isang napakalaking oportunidad. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Alam niyang ito na ang susi upang makaalis sila sa kahirapan. Pinili niyang kumuha ng kursong engineering, isang disiplina na palagi niyang hinahangaan mula pagkabata. Mahilig si Alex magbutingting ng mga lumang gamit at mag-eksperimento sa mga bagay na maaaring mapakinabangan sa pang-araw-araw na buhay. Ang kanyang likas na hilig sa pag-aayos ng mga sirang bagay at ang kanyang interes sa teknolohiya ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang tahakin ang landas ng engineering. Alam niyang hindi ito magiging madali, lalo pat mahigpit ang kompetisyon at mataas ang pamantayan ng kurso. Ngunit tulad ng dati, hindi siya umatras. Sa unang taon niya sa universidad, naranasan niya muli ang hirap ng buhay estudyante. Sa kabila ng scholarship, kailangan pa rin niyang magbanat ng buto upang makaraos. Hindi siya nag-atubiling maghanap ng part-time job. Naging construction assistant siya sa isang maliit na kumpanya malapit sa paaralan. Tuwing umaga, siya ay isang seryosong estudyante. Pagdating ng hapon, siya naman ay isang manggagawa na kayod kalabaw upang kumita ng dagdag na pera. Sa kabila ng doble-dobleng gawain, nanatiling mataas ang kanyang mga marka. Alam niyang ang bawat oras na inilalagay niya sa pag-aaral at trabaho ay may malaking balik sa hinaharap. Sa paglipas ng mga taon, mas lalong pinatunayan ni Alex ang kanyang kahusayan. Lahat ng pagsusulit ay dinadaan niya sa masusing pag-aaral. Tuwing may mga proyekto, laging may malalaking papel ang kanyang pangalan. Hindi siya nagdalawang isip na tumulong sa mga kaklase o magpuyat para lamang mapanatili ang mataas na antas ng kalidad ng kanyang trabaho. Kaya naman, nang dumating ang oras ng kanyang pagtatapos, hindi nakatakatakang muli siyang magtapos ng may karangalan. Sa seremonya, pinuri siya ng kanilang dekano. Si Alexander Ramos ay hindi lamang isang halimbawa ng talino, kundi pati ng sipag, tiyaga at malasakit. Ang mga tagumpay ni Alex sa kolehiyo ang nagbukas ng napakaraming pinto para sa kanya. Isang kilalang construction at engineering firm sa lungsod ang agad na tumanggap sa kanya bilang bahagi ng kanilang team. Sa kanyang unang taon sa trabaho, natutunan niya ang mas detalyado at modernong teknolohiya ng pagtatayo ng mga gusali at istruktura. Sa bawat proyekto, pinagsikapan niyang maipakita ang kanyang talino at dedikasyon. Madalas niyang sabihin, ito na ang pagkakataon kong patunayan sa lahat na kaya kong baguhin ang landas ng aking pamilya.
Unti-unti, naramdaman ni Alex ang bunga ng kanyang pagsusumikap. Sa tulong ng sweldo mula sa kanyang trabaho, nagsimula siyang magpadala ng mas malaking halaga sa kanyang ina sa probinsya. Ang dating barong-barong na tahanan nila ay naitayo muli, mas matibay, mas maaliwalas, at may sariling kuryente at tubig. Hindi na kailangang maglakad ng malayo si Aling Nena upang pumunta sa poso. Ang kanyang mga nakababatang kapatid ay nagkaroon din ng pagkakataong makapag-aral sa mas maayos na paaralan. Pinaglaanan niya ng matrikula at mga bagong gamit pang eskwela ang mga ito, na siyang nagbigay ng panibagong sigla sa kanilang pamilya. Mula sa araw ng pagtatapos niya sa kolehiyo hanggang sa pagtanggap niya sa kanyang unang malaking proyekto, naramdaman ni Alex ang pagbabago sa kanilang buhay. Dati, ang tanong nila araw-araw ay kung paano mabubuhay sa susunod na linggo. Ngayon, nagkakaroon na sila ng pagkakataon na mangarap ng mas malayo. Ang bawat tagumpay na nakamit niya ay hindi lamang kanya. Para kay Alex, ang lahat ng ito ay para sa kanyang ina, sa kanyang mga kapatid, at sa kanilang maliit na pamayanan. Hindi lamang siya nag-angat ng sariling buhay. Inangat din niya ang iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng inspirasyon at pagtulong. Sa kabila ng tagumpay, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi niya kailanman nakalimutan ang mga taong tumulong sa kanya noon. Mula sa mga guro niyang nagturo ng mga unang aralin hanggang sa mga kasamahan sa construction site na nagturo sa kanya ng praktikal na kaalaman. Sa bawat hakbang ng kanyang tagumpay, lagi niyang iniisip na hindi ito isang dahilan upang tumigil. Para kay Alex, ang buhay ay patuloy na pag-angat, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng nasa paligid. Makalipas ang ilang taon, mula nang maiahon ni Alex ang kanyang pamilya mula sa kahirapan, nagbago na ang takbo ng kanilang buhay. Maginhawa na ang kanilang pamumuhay. May maayos ng bahay, komportable ang bawat miyembro ng pamilya, at nakakapag-aral na ang kanyang mga kapatid sa magagandang paaralan. Sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin ang tanong na hindi niya lubos masagot. Ano nga ba talaga ang nangyari sa kanyang ama? Sa dami ng pagkakataon, hindi pa rin niya makalimutan ang araw na nawala ito. Isang alaala ng kanyang murang pagkabata na kahit kailan ay hindi niya maitatabi. Isang umaga, habang abala si Alex sa opisina ng kanilang construction firm, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isang matandang lalaki, may bitbit na lumang sobre, ang pumasok sa kanilang opisina. "Ikaw ba si Alexander Ramos?" Tanong nito, hawak-hawak ang sobre. Nang tumango si Alex, iniabot nito ang sulat at nagwika. "Galing ito sa kamag-anak mo na matagal nang nawala." Nagulat si Alex. Hindi niya kilala ang lalaki at lalong hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Pag-alis ng matanda, agad niyang binuksan ang sobre. Ang laman nito ay isang sulat na tila sinulat dekada na ang lumipas. Sa papel, nabasa niya ang pangalan ng kanyang tiyuhin na si Lito, ang nakatatandang kapatid ng kanyang ama na halos hindi na niya maalala. Nasa ibang probinsya raw ito at matagal nang hindi nagpapakita sa kanilang pamilya. Ang nilalaman ng sulat ay hindi lamang pangkaraniwan. Sa bawat linya, nadama ni Alex ang bigat ng mga salita. Ang sulat ay nagsasaad ng mga impormasyon tungkol sa kanyang ama, mga bagay na hindi kailanman nabanggit ni Aling Nena. Napag-alaman niyang ang kanyang ama, si Mang Lando, ay may kaugnayan pala sa isang malaking negosyo na kanilang hindi nalalaman. Sa sulat, sinabi ni Cholito na bago pumanaw si Mang Lando, nagtatrabaho ito sa isang kilalang kumpanya bilang bahagi ng kanilang engineering team. Hindi lang ito simpleng manggagawa sa construction site, kundi isa palang mahalagang miyembro ng isang proyekto na konektado sa isang malawakang enterprise. Bukod dito, nabanggit din sa sulat ang isang pangalan na hindi pamilyar kay Alex, si Don Ernesto, isang tanyag at makapangyarihang negosyante sa lungsod. Ayon sa sulat, may mga hindi magandang nangyari sa pagitan ni Don Ernesto at ni Mang Lando bago ang aksidenteng kinasangkutan ng kanyang ama. Nagsimula ang lahat ng magsimulang magtanong ang kanyang ama tungkol sa mga di-umano'y irregularidad sa proyekto ng kumpanya. Nag-ugat ang sigalot sa isang mahalagang dokumento na natuklasan ng kanyang ama, isang dokumento na maaaring magpabagsak sa reputasyon ni Don Ernesto. Ngunit bago pa man niya ito maihayag, bigla na lamang siyang nawala. Ang insidenteng ito ay nagtulak sa mga kamag-anak na huwag nang mag-usisa pa sa tunay na nangyari. Subalit sa wakas,
napagpasyahan ni Cholito na ibahagi kay Alex ang impormasyon, marahil dahil sa lumalaking kakayahan ng binata na harapin ang mas malalaking hamon. Sa puntong iyon, nagdulot ng matinding kalituhan ang mga detalye ng liham. Si Alex, na buong buhay ay iniisip na simpleng aksidente lamang ang nangyari sa kanyang ama, ay ngayon nagdududa sa mga pangyayari. Kung totoo nga ang mga isinasaad sa sulat, hindi simpleng trahedya ang nangyari, kundi bahagi ito ng mas malaking kwento ng intriga at lihim. Ang dating imahe ni Mang Lando bilang isang ordinaryong manggagawa ay biglang nagkaroon ng mas malalim na dimensyon. Ang kanyang ama, na nooy tinitingala niya bilang isang masipag na haligi ng pamilya, ay biglang naging bahagi ng isang kwento ng pagtataksil, peligro, at hindi natutupad na katarungan. Ang sulat ay nagbukas ng bagong kabanata sa buhay ni Alex. Sa kabila ng ginhawang kanyang tinatamasa, sa kasalukuyan, naramdaman niyang may mas malaking misyon siyang kailangang gampanan. Hindi na lamang ito tungkol sa pagpapaangat ng kanilang buhay. Ang bawat salaysay sa sulat ay tila isang tawag na humihimok sa kanya upang alamin ang buong katotohanan. Ngunit kasabay nito, may dumadaloy na takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso. Handa ba siya sa maaaring maging resulta ng kanyang pagtuklas? Paano kung ang paghahanap ng sagot ay magbukas ng pinto sa mas malalaking problema? At paano kung ang kanyang pamilya ay madamay sa proseso? Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi niya maaaring talikuran ang hamon. Ang sulat ay hindi lamang piraso ng papel na naglalaman ng mga salita. Para kay Alex, ito ay tila isang pamana mula sa kanyang ama. Isang huling hiling na ipagpatuloy ang laban na hindi nito natapos. Sa paghawak niya sa liham, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad at ang pangako na gagawin niya ang lahat upang mahanap ang katotohanan. Ang mahiwagang sulat na ito ang magiging simula ng mas malaking pagsubok na kailangang harapin ni Alex. Sa kanyang paglalakbay tungo sa katotohanan, handa siyang harapin ang anumang balakid, sapagkat ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa karangalan ng kanyang ama at sa hinaharap ng kanyang pamilya. Habang patuloy na pinag-aaralan ni Alex ang mga natuklasan mula sa sulat ng kanyang tiyuhin, hindi niya maiwasang mapansin ang pangalan ni Don Ernesto na paulit-ulit na binabanggit. Ang pangalan ay hindi bago sa kanya. Si Don Ernesto ang kilalang may-ari ng malaking korporasyon sa kanilang lungsod. Sa labas, makikita mo ang kanyang mukha sa mga opisyal na anunsyo, ang kanyang pangalan sa mga gusali, at ang kanyang imahe bilang isang mabait na negosyante na nagbibigay ng trabaho sa marami. Ngunit sa ilalim ng magarang reputasyon na iyon, tila may mga bagay na pilit itinatago. Hindi nagtagal, nalaman ni Don Ernesto na may isang taong nag-iimbestiga sa mga detalye ng nakaraan. Marahil ay nagmula ang impormasyon sa isa sa kanyang mga tauhan, o baka naman may nakamasid na sa bawat hakbang ni Alex. Ang una niyang naging tugon ay simple. Ang patahimikin si Alex bago pa nito mailantad ang mga bagay na hindi dapat malaman ng publiko. Sa simula, pinilit lamang niyang gawing formal at tahimik ang pamamaraan. May ilang mga hindi pamilyar na tao na biglang lumapit kay Alex, nag-aalok ng malaking halaga ng pera kapalit ng pagsuko niya sa pag-iimbestiga. Sa bawat alok, paulit-ulit ang pakiusap. Bakit mo pa gustong bungkalin ang nakaraan? Hayaan mo na. Bumuo ka na lang ng sarili mong kwento. Ito'y isang magandang kasunduan para sa iyo at sa pamilya mo. Subalit hindi nagpatinag si Alex. Alam niyang may mas malalim pang katotohanan sa likod ng misteryong ito at hindi niya ito magagawang kalimutan. Ang pagtanggi niya ay tila nagbunsod ng mas matinding galit kay Don Ernesto. Sa halip ng mga magalang na alok, sinimulan ng gamitin ng negosyante ang kanyang impluwensya upang takutin at piliting sumuko si Alex. Isang araw, nabasag ang mga salamin ng sasakyan ni Alex habang ito ay nakaparada. Sa gabi, may mga hindi kilalang tao na nagmamasid sa kanilang bahay. Ang takot ay hindi lamang sa kanya, kundi pati sa kanyang pamilya, kay Aling Nena, at sa mga kapatid niya na nooy mas komportable na sana ang buhay. Ngunit sa halip na umatras, lalo lamang itong naging motibasyon kay Alex upang hanapin ang katotohanan. Nang malapit nang sumuko ang kanyang tiyuhin sa pagbibigay ng impormasyon, nilapitan ni Alex ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa engineering firm na dati ring nagtrabaho sa kumpanyang kinasangkutan ng kanyang ama. Isa sa kanila, si Miguel, ay nagbigay ng mahahalagang dokumento na nagpapakita ng mga kahina-hinalang kontrata at mga transaksyon.
Ang mga papel na iyon ay naging unang piraso ng ebidensya laban kay Don Ernesto. Habang nagtatagal, unti-unting naipon ni Alex ang mga ebidensyang magpapatunay ng mga iligal na gawain ng negosyante. Ngunit kasabay ng paglalapit niya sa katotohanan ay ang pagdami ng banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ang dati simpleng pananakot ay nauwi sa aktwal na pananakit ng mga tauhan ni Don Ernesto. Isang gabi, habang pauwi si Alex mula sa opisina, may dalawang lalaki ang sumalubong sa kanya at sinubukan dukutin siya. Sa kabutihang palad, nagkataong may mga dumaan na tao sa kalsada, dahilan upang umatras ang mga ito. Ang insidenteng iyon ay nagbigay ng babala kay Alex na ang laban na ito ay mas mapanganib kaysa sa kanyang inakala. Gayunpaman, hindi siya tumigil. Alam niyang kailangang maghanap ng mga mapagkakatiwalaang tao na maaaring tumulong sa kanya. Nilapitan niya ang isang veteranong abogado na matagal nang tumutulong sa mga manggagawang na agrabyado. Inilahad niya ang mga ebidensya at inilahad ang buong kwento ng kanyang ama, ang sulat ni Cholito at ang mga banta ni Don Ernesto. Ang abogado ay naging isang mahalagang kakampi. Bukod sa kanya, lumapit din si Alex sa ilang mga matapat na empleyado sa kumpanya ni Don Ernesto na may alam tungkol sa mga iligal na gawain nito. Unti-unti, nabuo ang isang network ng mga taong handang magsalita sa tamang oras. Sa bawat bagong piraso ng impormasyon, mas lumilinaw kay Alex ang kabuuan ng kwento. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang ama. Ito ay kwento ng maraming tao na nagdusa sa ilalim ng kapangyarihan ni Don Ernesto. Ang mga proyektong ipinagmamalaki ng negosyante ay hindi lamang pinagkukunan ng kita. Ito ay nagiging daan ng pananamantala, panlilinlang, at karahasan. Sa bawat hakbang na nilalakad ni Alex patungo sa katarungan, mas nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ang kwento ng kanyang ama ay bahagi lamang ng isang mas malawak na kwento ng kasamaan na matagal nang nanatiling lihim. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Alex. Hindi siya sumuko sa kabila ng mga banta at pagsubok. Alam niyang nasa tama siya at hindi siya papayag na mapanatili ang kapangyarihan ng isang taong ginamit ang yaman at impluwensya upang apihin ang mga taong walang laban. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng mga taong nagdusa sa kamay ng isang makapangyarihang kontrabida. Sa bawat araw na lumilipas, papalapit siya sa pagkakataon na tuluyang ilantad ang katotohanan at bigyang katarungan ang lahat ng nawala sa kanilang pamilya, at sa maraming iba pang pamilya na naging biktima ni Don Ernesto. Matapos ang mga linggong masusing paghahanap ng ebidensya, naramdaman ni Alex na handa na siyang kumilos. Ang mga dokumentong hawak niya ay sapat na upang ilantad ang mga ilegal na transaksyon ni Don Ernesto. Mga kontratang pekeng pinirmahan, perang minanipula, at mga proyekto na ginamit para sa mga personal na interes. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga papel. Kailangan magkaroon ng aktwal na tagpo, isang sitwasyon kung saan maaaring masaksihan mismo ng mga kinauukulan ang katiwalian. Sa tulong ng kanyang abogado at mga taga-suporta, nagplano si Alex na makapasok sa isa sa mga pulong ng mga pinuno ng negosyo ni Don Ernesto. Ayon sa natanggap nilang impormasyon, magkakaroon ng isang eksklusibong meeting sa isang maluhong restaurant sa lungsod at doon pag-uusapan ang bagong kontrata para sa isang malakihang proyekto sa konstruksyon. Ang naturang proyekto ay sadyang puno ng kontrobersya. Sobrang mahal ang singil, ngunit ang kalahati ng budget ay mapupunta lang sa mga lihim na account ni Don Ernesto at ng kanyang mga kasabwat. Gamit ang koneksyon mula sa isang matapat na empleyado sa loob ng kumpanya, nakuha ni Alex ang access code upang makapasok sa pribadong venue. Bagamat puno ng kaba, alam niyang ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Nasa kanya ang mga ebidensya, mga kopya ng lihim na kontrata, record ng mga transaksyong nagdaan sa peke nilang mga kumpanya at mga testimonya ng mga manggagawa na natanggal sa trabaho dahil hindi pumayag sa kalakaran ni Don Ernesto. Sa araw ng pulong, nakipagtagpo si Alex sa isang grupo ng mga pulis at isang team ng mga auditor na matagal nang may hinanakit sa kumpanya ni Don Ernesto. Sila'y nagkasundong hintayin ang tamang sandali bago sumalakay. Ang plano ay simpleng-simple. Magbibigay si Alex ng senyas gamit ang isang keyword sa kanyang boses habang nagtatanghal siya ng ebidensya. Kapag narinig ng mga pulis ang senyas, sasalakay na sila. Pagdating niya sa restaurant, nagpakilala si Alex bilang kinatawan ng isang third-party contractor.
Hinayaan siya ng security na makapasok sa pag-aakalang siya'y bahagi ng normal na transaksyon. Sa loob, nakita niya ang 7 miyembro ng board at si Don Ernesto mismo, nakaupo sa gitna. Ang eksenang iyon ay parang hinango mula sa mga pelikula. Mga tauhang formal na nakasuot, mahahabang lamesa, mga folder na puno ng dokumento. Ngunit higit sa lahat, naroon ang maitim na plano na babaguhin ang kapalaran ng marami. Sinimulan ni Don Ernesto ang pulong sa kanyang karaniwang tono. Kumpiyansa, mapanlinlang at puno ng kapangyarihan. Inisa-isa niyang ipinaliwanag ang bentahe ng kanilang proyekto. Habang patuloy siya sa kanyang presentasyon, palihim na inilabas ni Alex ang mga kopya ng dokumentong dala niya. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, tumayo siya upang magtanong, dahilan upang mag-isip ang lahat ng naroon. "Excuse me, Don Ernesto," wika niya. "Gusto ko lamang itanong, paano po ba napupunta ang pondo ng proyektong ito sa mga hindi rehistradong account sa ibang bansa?" Biglang tumahimik ang kwarto. Halata sa mukha ni Don Ernesto ang pagkagulat. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at nagsalita. "Anong ibig mong sabihin?" Ngunit bago pa niya matapos ang tanong, binuksan ni Alex ang kanyang dala. Ipinakita niya ang mga papeles, mga dokumentong malinaw na naglalahad ng mga detalye ng kanilang mga ilegal na transaksyon. Ang ilan sa board members ay napapikit, ang iba na may napatingin sa paligid. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang takot at kaba. Sa sandaling iyon, narinig ng mga pulis ang keyword mula sa bibig ni Alex. Walang kamali-mali. Tumugma ito sa usapan nila kanina at agad na nagdatingan ang mga uniformado sa loob ng silid. Napasigaw ang isa sa mga kasabwat ni Don Ernesto. "Anong ginagawa niyo dito?" Ngunit walang nagawa ang mga gwardya laban sa dami ng awtoridad. Sa loob ng ilang minuto, nagkaroon ng tensyon sa loob ng silid. Ang mga tauhan ni Don Ernesto ay nagtangkang tumakas, ngunit hinarangan sila ng mga pulis sa mga pinto. May ilan pang nagtangkang sirain ang mga dokumento sa lamesa, ngunit mabilis itong nakuha ng mga auditor. Ang tagpong ito ay puno ng aksyon. Ang tila ordinaryong pulong ay biglang nagmistulang eksena mula sa isang courtroom drama. Ang pag-aaresto kay Don Ernesto ay naging highlight ng gabing iyon. Habang dinadala siya ng mga pulis, sumigaw siya kay Alex. "Hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala kang napatunayan." Ngunit sa kanyang mata, malinaw na siya'y nabuwag. Nang ilabas ng mga alagad ng batas ang natitirang ebidensya mula sa kanilang opisina, lalo pang napatibay ang kaso laban sa kanya. Sa wakas, nalinis ang pangalan ng ama ni Alex. Ang matagal na misteryo tungkol sa biglaang pagkawala ni Mang Lando ay naresolba. Nalaman ng publiko ang buong katotohanan. Ang kanyang ama ay naging biktima ng korupsyon at pananamantala. Ang sinumpaan niyang tungkulin upang mabigyang katarungan ang mga naiwang tanong sa kanilang pamilya ay natupad. Hindi lamang iyon, nakatanggap din siya ng suporta mula sa maraming tao, mga dating empleyado ng kumpanya, mga pamilya ng iba pang biktima, at maging ang mga ordinaryong mamamayan na humanga sa kanyang tapang. Si Alex, na dating simpleng batang mahirap na inaapi, ay naging bayani sa mata ng nakararami. Sa kabila ng mga parangal at pagkilala na natamo ni Alex, hindi niya kailanman nakalimutan kung saan siya nagmula. Ang bawat hakbang ng kanyang pag-unlad, mula sa pangangalakal ng basura kasama ang kanyang ina hanggang sa paglilinis ng pangalan ng kanyang ama, ay naging pundasyon ng kanyang mga prinsipyo sa buhay. Para kay Alex, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o sa taas ng posisyon. Ito'y nakikita sa kung paano mo inaangat ang iba habang umaangat ka. Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang isang pangunahing engineer sa isang kilalang kumpanya, naglaan si Alex ng panahon upang simulan ang isang proyekto na matagal na niyang iniisip, ang pagtatayo ng isang foundation. Tinawag niya itong Pundasyon ng Pag-asa bilang paggunita sa mga aral ng kanyang ina at ama. Layunin ng foundation na magbigay ng suporta sa mga pamilyang dumaranas ng matinding kahirapan, ang mga taong tila nakakalimutan ng lipunan, tulad ng kanilang pamilya noon. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ang naging unang honorary member ng foundation, isang simbolo ng sakripisyo at pagtitiyaga. Ang unang proyekto ng Pundasyon ng Pag-asa ay ang pagtatayo ng murang pabahay para sa mga walang tirahan, gamit ang kanyang kaalaman sa engineering at ang natutunan mula sa kanyang karera,
Gumawa si Alex ng mga disenyo ng bahay na matibay, mura, at madaling itayo. Hindi ito mga magagarang bahay, ngunit sapat upang magbigay ng maayos na kanlungan sa mga pamilya. Ang kanyang layunin ay simple: bigyan ng pagkakataon ang mga mahihirap na magkaroon ng disenteng tahanan na maaaring ipagmalaki. Bukod dito, naglunsad din ang foundation ng mga programa tulad ng libreng vocational training at livelihood seminars. Nag-imbita sila ng mga eksperto upang magturo ng mga praktikal na kasanayan, mula sa pag-aayos ng makina hanggang sa paggawa ng mga handicrafts na magagamit ng mga tao upang maghanap buhay. Hindi nagtagal, nagsimulang makilala si Alex bilang isang leader na hindi lamang magaling sa teknikal na aspeto, kundi may puso para sa kapwa. Sa paglipas ng panahon, naging inspirasyon si Alex para sa maraming kabataan. Tuwing may mga forum at seminar, siya ang inaanyayahang magsalita. Ibinahagi niya ang kanyang kwento, mula sa kanyang simpleng simula bilang anak ng isang mangangalakal hanggang sa pagiging isang matagumpay na propesyonal na tumutulong sa iba. Palagi niyang binibigyang diin na ang kahirapan ay hindi dapat maging hadlang sa pangarap. Ang kahirapan, anya, ay isang hamon, ngunit hindi ito ang magtatakda ng ating kinabukasan. Ang tiyaga, pagmamahal sa pamilya, at malasakit sa kapwa ang magdadala sa atin sa mas maliwanag na bukas. Ang mga kabataang nakaririnig ng kanyang kwento ay nagkakaroon ng bagong pananaw. Maraming estudyante mula sa pampublikong paaralan ang sumusulat sa kanya upang humingi ng payo. May mga nakakita sa kanya bilang isang mentor, isang taong dumaan sa parehong pagsubok na dinaranas nila. Isa sa mga kabataang kanyang naturuan ang nagsabi, "Kung nagawa ni Kuya Alex na lampasan ang hirap, kaya ko rin." Hindi naglaon, maraming pribadong kumpanya ang sumuporta sa pundasyon ng Pag-asa. Nagkaroon sila ng mas malaking pondo para sa kanilang mga proyekto. Lumawak ang kanilang saklaw, mula sa isang maliit na barangay, umabot ito sa mga kalapitbayan at lungsod. Nakapagtayo sila ng mga daycare center, community kitchen, at maliit na klinika para sa libreng medikal na konsultasyon. Lahat ng ito ay nag-ugat sa isang simpleng pangarap, ang maiahon ang mga walang kakayahan at bigyan sila ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nanatiling simple at mapagpakumbaba si Alex. Hindi niya inakalang magiging tanyag siya sa buong bansa. Para sa kanya, ang bawat papuri ay isa lamang paalala na mas marami pa siyang kailangang gawin. Ang bawat bahay na kanilang natapos, ang bawat pamilya na kanilang natulungan, ay nagpapatunay na ang kanyang layunin ay hindi imposible. Alam niyang marami pang naghihintay ng tulong at marami pang nangangarap ng mas magandang buhay. Si Alex ay naging simbolo ng positibong pagbabago. Sa tuwing may mga balita tungkol sa kanyang mga proyekto, laging kasama ang kwento ng kanyang pinagmulan. Ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina. Sa tuwing nakikita ni Aling Nena ang mga bahay na itinayo ng kanyang anak, hindi niya maiwasang maalala ang kanilang dating tahanan, ang barong-barong na halos bumigay sa bagyo. Ngayon, bawat bagong bahay ay isang patunay na kahit ang mga pinakamahihirap na tao ay may kakayahang magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa iba. Para kay Alex, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano mo ginamit ang iyong pagkakataon upang makagawa ng kabutihan. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa, mula sa pagtulong sa kanyang ina noong bata pa siya hanggang sa pagtatayo ng foundation, ay naging bahagi ng isang mas malawak na kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa huli, ang kwento ni Alex ay hindi lamang tungkol sa isang tao na lumaban sa kahirapan, kundi isang kwento ng isang lipunang nagising, kumilos, at muling bumangon. Habang tila naging payapa ang buhay ni Alex sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi niya inaasahan na may isa pang lihim na muling babago sa kanyang pananaw. Sa mga nagdaang taon, sa kabila ng kanyang tagumpay at patuloy na paglawak ng kanyang mga proyekto, madalas na bumabalik sa kanyang isipan ang tungkol sa kanyang ama. Sa dami ng mga pangyayari, parang hindi pa rin lubos na natatapos ang kabanata ng nakaraan. Isang araw, habang binubuklat niya ang mga lumang dokumento na naiwan sa isang lumang kahon sa kanilang dating bahay, nakahanap siya ng isang piraso ng papel na naglalaman ng mga numerong hindi niya maunawaan noong una. Sa pag-usisa, napagtanto niyang ito'y tila mga detalye ng isang bank account. Noong unay nagdalawang isip si Alex
kung dapat ba niyang usisain ang tungkol dito. Hindi niya alam kung ito ba'y isang aktwal na account o kung meron pa itong laman. Gayunpaman, hindi siya mapakali. Sa tulong ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa bangko, sinubukan niyang hanapin ang account na iyon. Nagulat siya nang malamang totoo ito at higit pa doon, may malaking halaga ng pera na matagal nang hindi nagagalaw. Ayon sa records, ang account ay binuksan ng kanyang ama bago pa ito mawala. Habang nililinaw ang mga detalye, nalaman niyang ang perang iyon ay nagmula pala sa isang proyekto ng kumpanya kung saan dati siyang empleyado. Isang bahagi ng budget para sa proyektong iyon ang naipon sa account, tila para sa isang layunin na hindi na ipaliwanag ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang nakalilito para kay Alex ay kung bakit hindi nila nalaman ito noon. Ang perang iyon ay naroon lamang, tahimik na naghihintay, sa lahat ng panahong nahirapan sila sa buhay. Bagamat nagdulot ito ng emosyonal na epekto sa kanya, panghihinayang sa mga tao ng sakripisyo ng kanyang ina, habang naroon pala ang perang iyon, hindi na siya nag-atubili. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay gamitin ang pondo para palawakin ang saklaw ng kanyang foundation. Sa halip na magalit o magtanong pa sa kawalan ng kasagutan, nagpa siya si Alex na gawing positibo ang sitwasyong iyon. Siguro, bulong niya sa sarili, ito ang huling pamana ni Itay na dapat kong ipagpatuloy. Sa pundo mula sa lihim na account, agad siyang nagplano ng mas malalaking proyekto para sa pundasyon ng pag-asa. Ang unang hakbang ay ang pagtayo ng mga bagong paaralan. Sa mga lugar kung saan halos wala ng matinong silid-aralan at kulang ang mga kagamitan, nagtayo sila ng mga paaralan na may sapat na upuan, blackboard, at mga libro para sa bawat mag-aaral. Para kay Alex, ang edukasyon ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng pagbabago. Kapag may sapat na kaalaman ang kabataan, mas kaya nilang umangat sa buhay. Paliwanag niya sa mga kaibigan at donor. Hindi nagtagal, nagsimula rin siyang magpatayo ng mga training centers para sa mga kabataan at maging sa mga magulang. Sa mga training centers na ito, tinuturuan ang mga tao ng iba't ibang kasanayan, welding, electronics repair, culinary arts, at iba pang technical na trabaho. Layunin nitong bigyan ang mga tao ng pagkakataong magkaroon ng maayos na trabaho at disenteng kabuhayan. Ang pondo mula sa lihim na account ay tila hindi nauubos at patuloy itong nagbibigay buhay sa mas maraming pangarap. Habang palawak ng palawak ang saklaw ng kanyang foundation, mas lalong tumibay ang kanyang loob. Sa tuwing napapansin niyang nagiging magaan ang buhay ng mga pamilyang dating hirap, sa tuwing may bata na nagkukwento kung paano siya nakapag-aral dahil sa kanilang proyekto, nararamdaman ni Alex ang espiritu ng kanyang ama. Para bang ang alaalang iniwan nito ay nagbigay liwanag sa direksyon na dapat niyang tahakin. Ito pala ang huling mensahe ni Itay, madalas niyang isipin. Na kahit wala na siya, ang kanyang iniwang kayamanan ay hindi lamang pera, kundi pagkakataon para sa iba. Sa bawat bagong paaralan, sa bawat bagong training center, at sa bawat bagong kwento ng tagumpay na nagmumula sa kanilang mga proyekto, lalong nararamdaman ni Alex ang pagiging konektado sa kanyang ama. Hindi na lamang ito tungkol sa paglilinis ng pangalan nito. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng misyon na simulan niyang ipaglaban. Ang mabigyan ng pantay na oportunidad ang bawat tao, anuman ang kanilang pinagmulan. Ang nakatagong kayamanan na natagpuan niya ay naging pahiwatig na kahit sa pagkawala, may iniwang pamana ang kanyang ama. Isang pamana na may kakayahang magdulot ng pagbabago sa napakaraming buhay. Matapos ang pag-aresto at pagkakakulong ni Don Ernesto, nagkaroon ng mas tahimik at mapayapang panahon para kay Alex. Akala niya ay tapos na ang lahat ng pagsubok, na sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataong maituon ang lahat ng atensyon sa pagpapalago ng pundasyon ng pag-asa. Ngunit tulad ng dati, hindi ganap na natatapos ang mga laban sa buhay, lalo na't may naiwan pang puwersang hindi pa natutuldukan. Ang anak ni Don Ernesto, na si Lorenzo, isang taong halos hindi napansin noong una, ay unti-unting lumitaw mula sa anino ng kanyang ama. Si Lorenzo ay matalino, maimpluwensya, at higit sa lahat, punong-puno ng galit at pagkamuhi. Hindi niya kailanman matanggap ang pagkalugmok ng kanilang pamilya matapos madakip si Don Ernesto. Sa kanyang paniniwala, ang lahat ng nangyari ay dahil kay Alex, ang taong sumira sa pangalan ng kanilang pamilya, ang taong naglantad sa kanilang madilim na sikreto.
Matagal nang naninirahan sa ibang bansa si Lorenzo, ngunit bumalik siya sa kanilang bayan dala ang isang malinaw na layunin: ang sirain ang reputasyon at mga nagawa ni Alex. Hindi na siya gumamit ng tradisyonal na paraan ng pakikidigma. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa makabagong teknolohiya at ang kanyang malawak na network ng mga kilala at koneksyon. Nagsimula siyang maglabas ng mga peking balita sa social media. Nag-viral ang mga post na tila bay si Alex mismo ang gumagawa ng hindi magagandang gawain. Nilagyan ng mga peking larawan, mga inedit na video, at mga kwentong walang basehan. Unti-unti, ang ilang tao ay nagsimulang maniwala sa mga kasinungalingang ito. Bukod dito, ginamit ni Lorenzo ang mga opisyal na dokumento ng kanilang dating kumpanya upang baliktarin ang kwento. Ipinakita niya sa publiko na ang kanilang pamilya umano'y naging biktima lamang ng masalimuot na sistema ng negosyo at na si Alex, sa kabila ng kanyang mabuting imahe, ay nagkaroon din ng madilim na bahagi. Ang ilang malalaking media outlet na kanyang hawak ay naglabas ng mga negatibong artikulo na nagdulot ng duda sa iilang tao tungkol sa tunay na pagkatao ni Alex. Hindi nagtagal, naramdaman ni Alex ang bigat ng bagong hamon. Ang mga tao na dati buong buo ang suporta sa kanya ay nagsimulang magtanong. Bagamat mas marami pa rin ang naniniwala sa kanya, hindi maitatanggi na may ilan nang naguguluhan at nag-aalangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Alex. Ang totoo ay mananatiling totoo. Wika niya sa kanyang mga malalapit na kaibigan at kakampi. Alam niyang hindi madali ang sitwasyong kinakaharap niya, ngunit hindi niya hinayaang magwagi ang kasinungalingan. Isa sa mga pinakamalaking hakbang na ginawa ni Alex ay ang pagtawag ng isang pulong kasama ang mga pangunahing tao sa kanyang foundation. Dito niya ipinaliwanag ang kalagayan, ipinakita ang mga tunay na ebidensya ng kanyang mga proyekto, at inilahad ang kanyang plano upang labanan ang paninira ni Lorenzo. Sa tulong ng kanyang mga kakampi, mga abogado, eksperto sa digital security at mga taong tapat na naniniwala sa kanyang advokasya, sinimulan nilang tukuyin ang pinagmulan ng mga peking balita. Napag-alaman nilang marami sa mga ito ay inilathala mula sa mga account na konektado kay Lorenzo. Hindi nagtagal, nagsimula ring magtanong ang mga tao. Ang mga community leaders na natulungan ni Alex, ang mga estudyanteng nagkaroon ng pagkakataon dahil sa kanyang mga paaralan, at ang mga pamilyang nabigyan ng tahanan ay muling nagpakita ng kanilang suporta. Lumabas sila sa publiko upang ipagtanggol si Alex. Ibinahagi nila ang kanilang sariling mga kwento kung paano nagbago ang kanilang buhay dahil sa pundasyon ng pag-asa. Ang dating pananahimik ay napalitan ng mga positibong kwento na nag-viral din sa social media. Ang bawat post ng mga taong sumusuporta kay Alex ay naging sagot sa paninira ni Lorenzo. Sa bawat hakbang ng labanan, naging malinaw na ang kasinungalingan ay walang laban sa totoong kwento ng pagbabago. Si Alex, na noong unay tahimik lamang na gumagawa ng kabutihan, ay naging mas aktibo sa pagpapahayag ng katotohanan. Hindi siya umatras, hindi siya tumigil, at unti-unti nakikita na ang resulta ng kanyang pagiging matatag. Si Lorenzo, sa kabila ng kanyang mga pinagplanuhan, ay napilitang harapin ang realidad. Hindi magwawagi ang kasinungalingan sa harap ng totoong pagbabago na dala ng proyekto ni Alex. Sa bawat bagong paaralan na naitatayo, sa bawat bagong kabataang nagiging bihasa sa kanilang napiling propesyon, at sa bawat pamilyang bumangon mula sa kahirapan dahil sa tulong ng foundation, nakikita ni Lorenzo na ang kanyang galit at paghihiganti ay nawawala ng saysay. Sa huli, hindi nagtagumpay si Lorenzo sa kanyang balak. Ang kabutihan na idinulot ni Alex sa marami ay naging matibay na pundasyon ng tiwala ng tao. Nawala ang mga peking balita, bumalik ang suporta ng komunidad, at muling nanumbalik ang katahimikan sa buhay ni Alex. Ngunit higit sa lahat, ang laban na ito ay nagbigay ng panibagong patunay na ang integridad at katotohanan ay hindi kailanman matatalo ng kasinungalingan at galit. Habang patuloy na lumalawak ang pundasyon ng pag-asa, unti-unti ring nabuksan ang personal na buhay ni Alex sa mas magagandang posibilidad. Sa gitna ng kanyang trabaho, sa dami ng kausap at nakikilala, dumating ang isang tao na magbibigay ng bagong liwanag sa kanyang mundo. Si Mara, isang masiglang social worker na may parehong layunin sa buhay, ang makatulong sa mga nangangailangan. Una silang nagkita
sa isang community outreach program kung saan parehong nasangkot ang kanilang mga organisasyon. Si Mara ay kilala sa lugar na iyon bilang ate ng barangay, isang taong palaging nauuna sa paglilingkod sa mga mahihirap. Hindi agad napansin ni Alex si Mara. Abala siya sa pamamahagi ng mga kagamitan sa mga bata nang biglang may boses na tumawag ng pansin niya. "Sir Alex, kailangan po namin ng tulong dito sa health station," ani Mara. Nang lingunin niya, nakita niyang may hawak itong listahan ng mga benepisyaryo habang pilit na inaayos ang pila ng mga tao. Agad siyang tumulong at mula roon ay nagsimula ang kanilang madalas na pakikipag-ugnayan. Napansin ni Alex ang pagiging mapagmalasakit ni Mara, hindi lamang sa mga benepisyaryo kundi pati sa mga voluntaryong kasama nila. Sa tuwing may problema, si Mara ang unang nag-aayos ng gulo, laging handang makinig at magbigay ng solusyon. Sa tuwing nakikita niya ang sipag at dedikasyon nito, hindi niya maiwasang humanga. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, natagpuan ni Alex ang sarili na palaging naghahanap ng oras upang makausap si Mara. Unti-unti, nagbukas ng personal na mga kwento si Mara. Naikwento niya kung paano siya lumaki sa isang simpleng pamilya na mahilig tumulong sa komunidad, kung paanong ang kanyang mga magulang ay nagturo sa kanya ng halaga ng pagtulong kahit na maliit lamang ang kaya nilang ibigay. Sa paglipas ng mga buwan, lalong lumalim ang kanilang ugnayan. Hindi naging mahirap para kay Alex na ipahayag ang nararamdaman niya. Sa simpleng hapunan, matapos ang isang matagumpay na feeding program, sinabi niya kay Mara, "Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ng Diyos dahil nakilala kita." Ngumiti si Mara at tumugon, "Ako rin, Alex. Sa dami ng nakita kong hirap sa mundo, parang ikaw ang sagot na kailangan ko para maniwalang kaya pa nating magbago ang paligid." Nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ilang taon nang lumipas, nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng pamilya, mga kaibigan, at mga miyembro ng kanilang foundation. Sa kabila ng karangyaan na kaya na nilang maabot, pinili nilang gawing payak at makahulugan ang araw na iyon. Si Aling Nena, na noon ay mas malakas na dahil sa maayos na pamumuhay, ay isa sa mga pinakamaligaya sa araw na iyon. Lumuluha siya habang binabasbasan ang kanilang bagong pamilya na para bang ang lahat ng pinangarap niya noon ay unti-unti nang natutupad. Hindi nagtagal, nagkaroon ng anak sina Alex at Mara. Ang kanilang unang anak na lalaki, na pinangalanan nilang Lucas, ay nagbigay ng panibagong inspirasyon kay Alex upang lalo pang magsikap. Para sa kanya, madalas niyang sabihin, para maipamana natin ang mas maayos na mundo. Si Mara naman, bagamat abala pa rin sa kanyang social work, ay inuna ang pagpapalaki kay Lucas. Magkatuwang silang dalawa sa bawat aspeto ng kanilang buhay, sa bahay, sa trabaho, at sa kanilang advokasya. Ang pamilya ni na Alex at Mara ay naging simbolo ng tagumpay na maaring makamit sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa bawat outreach program, sa bawat bagong paaralan na kanilang itinatayo, laging kasama si Mara sa pagpaplano at implementasyon. Kung paano naging katuwang ni Alex ang kanyang ina noong bata pa siya, ganoon din ngayon si Mara sa lahat ng kanyang proyekto. Ang kanilang pundasyon ay tila naging extension ng kanilang pamilya. Isang pamilyang walang pader, na bukas para sa lahat ng nangangailangan. Bagamat hindi perpekto ang kanilang buhay, puno ito ng pagmamahalan. Marami pa rin silang kinaharap na hamon, mga sitwasyong may kulang na pondo, mga pagkakataong kailangang magdesisyon sa mga mahihirap na proyekto, at mga pagkakataong nag-aalangan ang kanilang mga partners. Ngunit sa lahat ng iyon, nanatili silang matatag. Hindi nila hinayaang maging dahilan ang mga pagsubok upang sumuko. Sa halip, ginamit nila ang mga ito upang maging mas matibay bilang mag-asawa, bilang magulang, at bilang mga leader ng pagbabago. Sa tulong ni Mara, lalong lumawak ang nasasakupan ng kanilang foundation. Bukod sa mga pabahay at paaralan, nagtayo sila ng mga community center na may libreng computer classes at access sa internet. Nagtulungan sila upang magdala ng makabagong teknolohiya sa mga liblib na lugar, nagtuturo ng coding sa mga kabataan, at pagbibigay ng scholarship sa mga may natatanging potensyal. Kasabay nito, ang foundation ay nagbigay rin ng small business loans sa mga nanay at tatay na nais magtayo ng kanilang mga munting negosyo. Hindi nagtagal, kinilala si Alex at Mara bilang isa sa mga most inspiring couples sa bansa.
Ngunit sa kabila ng kanilang katanyagan, nanatili silang nakatuon sa kanilang misyon. Hindi nila kailanman hinayaang mapalayo sila sa kanilang mga layunin. Para sa kanila, ang pagiging kilala ay hindi sukatan ng tagumpay, kundi kung gaano karaming buhay ang kanilang naaabot at nababago. Ang bawat proyekto ng kanilang foundation ay may malalim na halaga para kay Alex. Sa bawat pagkakataong nararamdaman niya ang pagod. Sa tuwing may mga pagdududa, tinitingnan lang niya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, si Mara, na laging nandyan upang magpaalala ng kanilang layunin. Ang kanyang anak na si Lucas na nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa sa hinaharap. Sa kanilang mga mata, nararamdaman niya ang inspirasyon upang magpatuloy, ang dahilan upang hindi sumuko, at ang pagmamahal na nagsisilbing pundasyon ng lahat ng kanilang ginagawa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging maliwanag sa kanila na ang kanilang pamilya ay higit pa sa isang tahanan. Ito ay isang kwento ng pagbabago, ng pagtutulungan, at ng hindi matatawarang pagmamahalan. Isang kwento ng isang pamilyang nagsimula sa hirap, ngunit sa pagkakaisa at pangarap, nakabuo ng isang mas magandang mundo. Sa paglipas ng panahon, si Alex ay unti-unting kinilala sa buong bansa bilang isa sa mga pinakamatatag na huwaran ng pag-angat mula sa kahirapan. Ang kwento ng kanyang buhay, mula sa pagiging anak ng isang mangangalakal ng basura hanggang sa pagiging tagapagtayo ng mga komunidad, ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga nakapaligid sa kanya, kundi sa bawat Pilipino na nakaririnig nito. Sa tuwing na itatampok siya sa mga balita o naimbitahang magsalita sa mga pambansang komperensya, laging tumatatak ang kanyang mga salita. Ang kahirapan ay hindi kahinaan. Ito ay isang hamon na dapat nating harapin, hindi takasan. Ang pundasyon ng pag-asa na nagsimula sa iilang paaralan at training centers ay naging isang pambansang organisasyon. Sa tulong ng suporta mula sa gobyerno at pribadong sektor, nagawa ni Alex na mapalawak ang saklaw nito sa iba't ibang rehiyon. Ang bawat proyekto, mula sa pabahay hanggang sa mga teknikal na paaralan, ay nakakaabot na sa libu-libong pamilya. Hindi lamang pisikal na tahanan ang naibigay niya. Nabigyan din niya ng bagong pagkakataon ang mga kabataan na muling mangarap at ang mga magulang na magkaroon ng mas maayos na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Kilala na ngayon ang Pundasyon ng Pag-asa bilang isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang non-profit organization sa bansa. Nagkaroon ito ng partnership sa Department of Education para maipatayo ang mga modernong paaralan sa mga liblib na lugar. Naglaan din ang ilang malalaking korporasyon ng kanilang corporate social responsibility funds upang makatulong sa mga scholarship na inilunsad ng foundation. Dahil dito, nagkaroon ng tuloy-tuloy na suporta para sa mga estudyanteng gustong pumasok sa engineering, agrikultura, at iba pang mga kursong may direktang epekto sa pag-unlad ng bansa. Naging malaking kontribusyon din ang mga pabahay na itinayo ni Alex at ng kanyang team. Sa mga lugar na dati barong-barong ang mga kabahayan, unti-unting naitayo ang mga komunidad na may maayos na estruktura, kuryente, at tubig. Hindi lamang ito tirahan. Bawat komunidad ay may sariling daycare center, community garden, at lugar para sa mga seminar at workshop. Ang mga naninirahan doon ay may pagkakataong magsimulang muli sa isang environment na nag-uudyok ng pag-asa at positibong pagbabago. Ang impact ng mga proyektong ito ay lampas pa sa kanilang panahon. Ang mga batang nakinabang sa libreng edukasyon ng foundation ay naging matagumpay sa iba't ibang larangan. May ilan sa kanila ang naging mga guro, doktor, at engineer na bumalik upang tumulong sa kanilang mga komunidad. Ang mga pamilyang nagkaroon ng sariling bahay ay nagawang magtipid at magtayo ng maliliit na negosyo. Nagkaroon ng domino effect ang bawat hakbang na sinimulan ni Alex. Ang mga tinulungan niya noon ang siyang tumutulong ngayon sa iba. Ang legacy ni Alex ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga gusali at programa na kanyang naitatag. Ang tunay na halaga ng kanyang naiwan ay ang paniniwala na posible ang pagbabago, kahit pa ang tao ay nagsimula sa pinakamababang bahagi ng lipunan. Ang kwento niya ay isang paalala na ang kahirapan ay hindi dapat magtakda ng hangganan sa pangarap ng bawat Pilipino. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi sa lahat ng taong nagising sa katotohanang may pag-asa pa kahit gaano kahirap ang kalagayan. Higit sa lahat, ang legacy ni Alex ay naging inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon.
Ang mga kabataang dati nawawalan ng pag-asa ay natutong mangarap muli dahil sa kanyang halimbawa. Sa bawat estudyanteng pumapasok sa scholarship ng foundation, sa bawat pamilyang nakakatira sa maayos na pabahay, at sa bawat komunidad na muling bumangon, naroroon si Alex, hindi bilang isang simpleng pangalan sa papel, kundi bilang isang patunay na ang kabutihan at pagsusumikap ay may kakayahang baguhin ang mundo. Ang pangalan ni Alex ay naging simbolo ng pagbabago. Ang kanyang kwento ay laging binabanggit sa mga aklat at lecture tungkol sa social entrepreneurship at community development. Sa mga eskwelahan, tinuturo ang kwento niya bilang halimbawa ng liderato at malasakit. Sa bawat sulok ng bansa, siya ang kinikilalang tao na, sa kabila ng mga pagsubok, ay nagpatuloy at nagtagumpay. Sa dulo ng lahat, ang naiwan ni Alex ay hindi lamang isang kwento ng isang tao na umangat mula sa kahirapan. Ito'y kwento ng isang bansa na muling natutong maniwala sa kakayahan ng bawat individual. Kwento ng isang lipunan na natutong tumulong at mag-angat ng isa't isa. Ang legacy na iniwan niya ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Ito'y isang inspirasyon na magpapabago sa landas ng mga susunod pang henerasyon. Habang dumarating ang huling mga taon ng kanyang buhay, pinili ni Alex ang isang payak at tahimik na pamumuhay kasama ang kanyang pamilya. Matapos ang ilang dekadang pag-aalay ng oras, lakas at kaalaman para sa kanyang mga proyekto, naramdaman niyang panahon na upang magpahinga. Hindi ibig sabihin nito'y tumigil na siya sa pagtulong. Bagkus, mas pinili na lamang niyang hayaan ang mas bata niyang mga kaanib at ang kanyang sariling mga anak na ipagpatuloy ang misyon ng Pundasyon ng Pag-asa. Mas madalas na niyang ginugugol ang oras sa piling ng kanyang asawa at mga apo, lumilikha ng mga bagong alaala sa lilim ng kanilang tahanan. Hindi rin niya iniwan ang mga puok na unang humubog sa kanya. Paminsan-minsan, dumadalaw siya sa kanilang dating lugar, ang simpleng barangay na minsang nagmistulang kulungan ng kanilang kahirapan. Sa mga bawat kalsadang pinulot niya noon ng kalakal, doon siya nakatayo ngayon, nakikipag-usap sa mga kabataan. Puno ng saya ang bawat pagbisita niya. Halos lahat ng mga batay tumatakbo papalapit sa kanya. Hinihila ang kanyang kamay upang umupo sa harap nila at magkwento. Sa bawat pagsasalaysay niya ng kanyang buhay, kung paano siya nagsimula sa hirap, kung paano niya nalampasan ang mga pagsubok, at kung paano siya nakahanap ng lakas mula sa kanyang pamilya, marami ang napapamangha. Ang kanyang kwento ay naging alamat sa kanilang lugar at kalaunan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa tuwing naririnig ng mga kabataan ang kanyang kwento, nagkakaroon sila ng bagong pag-asa. Ang batang dating takot mangarap ay natutong mangarap muli dahil sa inspirasyong hatid ni Alex. Ang mga salaysay niya ay paulit-ulit nilang inuulit sa isa't isa. Kung paanong ang hirap ay kaya palang talunin ng tiyaga. Kung paanong ang pagkadapa ay simula lamang ng bagong laban. Naging simbolo si Alex ng pangakong kahit sino, saan man magmula, ay may kakayahang bumangon at magtagumpay. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting isinasaayos ni Alex ang pamamahala ng kanyang foundation. Pinili niyang ipamana ito sa kanyang mga anak, na noon pa man ay kasama na niya sa pagbuo ng mga programa at proyekto. Sila ang nagsimula ng mga bagong ideya, mga makabagong pamamaraan ng pagtulong, at mga programa na mas tumutugon sa modernong panahon. Ngunit sa kabila ng lahat ng bagong iniimplementa nila, hindi nila kailanman binitiwan ang mga aral na itinuro ni Alex. Ang bawat programa ay may markang nagmula sa mga paniniwala ng kanilang ama, pagmamalasakit, patas na oportunidad, at paniniwala na ang kabutihan ay may kakayahang magdala ng pagbabago. Kahit sa kanyang katandaan, nagawa ni Alex na maging aktibong tagapayo sa kanyang mga anak. Sa tuwing may mahihirap na desisyong kailangang gawin, lumalapit sila sa kanya. Hindi niya sinasabi kung ano ang eksaktong dapat nilang gawin, ngunit ang mga payo niya ay laging nakaugat sa kanyang karanasan. Kung may 200 na parehong mahirap tahakin, piliin mo ang daang makakatulong sa mas maraming tao. Madalas niyang paalala. Hanggang sa tuluyan niyang iniwan ang pang-araw-araw na pamamahala ng foundation na natiling inspirasyon si Alex, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong bansa. Naging kalmadong ritmo ng buhay ang pagsama sa mga apo, ang simpleng pagtatanim sa kanilang bakuran, at ang madalas niyang pagbisita sa mga lugar na may natatanging kahulugan sa kanya. Ang bawat hakbang sa mga lumang kalsada, ang bawat upo sa isang bangko kung saan dati siya nag-aaral,
ay nagdadala ng mga alaala, ng kahirapan, ng tagumpay, at ng mga taong tumulong sa kanya noon. Sa huli, nang dumating ang panahon ng kanyang pamamaalam, na maalam si Alex na may ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang huling mga araw, wala siyang bahid ng pagsisisi, kundi puno ng pasasalamat. Naramdaman niyang nagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang gawing mas makatao at mas makulay ang mundo para sa maraming tao. Sa bawat tahanang itinayo niya, sa bawat batang natulungang makapag-aral, at sa bawat pamilyang nabigyan ng bagong pag-asa, naroroon ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Iniwan ni Alex ang mundong ito sa isang mapayapang paraan, taglay ang kasiyahan na dala ng isang buhay na puno ng halaga. Hindi na siya simpleng pangalan sa kasaysayan ng kanilang bayan o sa talaan ng mga kilalang tao. Si Alex ay naging simbolo ng isang tahimik ngunit matatag na revolusyon ng kabutihan. Isang paalala na ang bawat tao ay may kakayahang magbigay, magturo at mag-iwan ng legasiya na tatagal sa mga darating pang henerasyon.